sa legal daanin, ano? Pero kung ating pagtitingnan, ating pagtitingnan, napakaganda talaga ng paradahan yun. Una-una, hindi magkakaroon ng cost ng traffic. Ano ho? Halos napakarami na talaga ang doon sumasakay. Sapagkat kung hindi tayo sasakay sa legitimong paradahan, ay bago pa kayo makarating din sa Bilake, sigurado kayo maglalakad. Gawa ng kailangan kayo. Kung sa kinakailangan, at ako sa pagkabot ng pagkaalam ko, ako sa member ng committee sa franchise, kung kinakailangan, depende natin yung ating pagtingnan din, yung ating dating ordinansa, at kung kinakailangan mo yun yung amyendahan, masabi ko sa Lani, wala namang masama. Kailangan po. Kung siya Lani, sa palagay ko, walang problema yun. Kailangan lang natin maisaayos yung hindi magkokos ng traffic. Angela. Po. Sa Monday, tayo ay merong committee hearing ng alauna sa sementeryo. Kung matatapos po tayo ng maaga, alas 3, sa tingin ko naman, alas 3 ay tayo ay magtawag ng committee hearing, joint committee hearing ng Committee on Franchise, Committee on Rules, Committee on Peace and Order. At ang iimbitahin po natin ay yung pamunuan ng existing na mga TODA. Kasi meron tayong inakredit, na-recognize na pamunuan po dito. At alam din naman po natin na may mga leader or namiminuno sa bawat paradahan. Wala naman pong masama na pahiyahan sila. Ganun din po ay siyempre yung naririto si Hepe, invite natin si PNP Chief Joel Raraya. At I'm sure may mga bagay na may remind po siya. Ang sangguniang barangay ng Barangay 3, kaugnay po ng bagay nito. So kung okay po sa mga kasama, inumungay ko na 3 o'clock in the afternoon, tayo po ay magkaroon ng joint committee hearing. Paglilinaw sa mga kasama. Sa Lunes, naka-schedule ang ating committee hearing alauna tungkol doon sa sementeryo. Pakisulatan na yung mga barangay captains, ang engineering at kung sino pa nakasama doon. Alauna. Tapos sa alas 3 ay tungkol naman sa inilalapit sa atin ng mga pilahan doon sa may iglesia, doon kay Kaantero Javier. May mga binanggit din sa committee hearing kasama ang Poblasyon 3, si Hepe, yung mga committee. Maliwanag na sa ating kalihim. Sino po? Bagaman, comment lang at hindi pa approve, wala naman sigurong nagbabawal sa inyo na pumarada roon. Gusto lamang ninyo ay magkaroon talaga ng pinanghahawakan, di ka? Kasama sa imbitahan natin ay ang miyembro o opisyales ng magta-tricycle. Sino pa? Opisyales, barangay officials, o sangguniang barangay lamang? At si Hepe, o kung sino mang kanyang deputy. Yun lamang po. Walang ibang idadagdag ating mga kasama. Kung wala, okay na tayo doon sa Lunes. Our next item, solicitation. Maria Rose Susnillo, may sakit. Santiago Pulala, taga Poblacion 7, Pako. Jacel Mendoza, may sobre po. John Kennedy, at Leone Bacong. Bali, 5. Ano yung John Kennedy? Ito, apelido o Amerikano ito? Inyan, hindi, apelido. Baka yun hindi tagaan. Rosales yun. Amerikano? Kennedy, sabi nga yun, pangalan ni... Sino raw si John Kennedy? Hindi pa. May report pa. Nasa solicitation pa lang po tayo. Sunod pa po ang ulat ng lupon. Overtime tayo. Our next item, ulat po tayo ng lupon sa ito po ay health at saka rules.
Hinggil po ito sa pagbibigay kapangyarihan sa punong bayan na makipagkontrata kay Dr. Leticia Diokno for the developing implementing social service protection that will address the poor, promote growth, and ito po ay isama sa ikalawang pagbasa sa hagalang-galang maraming habulan adya Pamulo Cuevas. Pagkalalani, committees, may babasahin daw rules. Pwede naman kayong mag-report pareho. So ito po yung General Memorandum of Agreement, at baka sabihin niyo naman po hindi sinabi, ano po, between LGU Cuenca at DSWD. Sinasabi po dito na doon na lamang po sa purpose ng ating MOA. Pakinggan niyo po ang purpose po ng MOA ay mag-establish ng partnership sa DSWD at sa LGU ng Cuenca, aimed at developing and implementing social protection program that will address the needs of the poor, empower citizens, and promote inclusive growth in the city municipality. Ang objective po ng partnership ay DSWD at saka Cuenca to agree to engage in partnership with the objective of reducing poverty sa ating bayan. Pero wala po nakalagay within the next blank years. So, pakiklaro po kung ilang taon ba. At through the coordinated and complementary implementation of social protection program, projects and activities supported by resources to be provided by all parties. Tapos may mga responsibilidad po sinasabi dito. Ang DSWD ang mag-coordinate sa LGU sa introduction, development, implementation, monitoring, assessment, evaluation ng mga PPAs, project program activity po yung ibig sabihin ng PPA. Nagagawin ng DSWD sa bayan ng Cuenca. Sila din po ang mag-provide ng mga datos sa munisipyo para sa timely manner important for informed decision making the LGU on the implementation of the PPA. Ang DSWD po mag-establish at mag-strengthen ng counterpart ng action team. Nung MAT na sinasabi. Sila po, pakinggan niyo, baka dumating ang project tapos hindi natin naiintindihan tayo magtatanong-tanong. Merong municipal action team na bubuuin para dito that will serve as DSWD's main unit for coordination and support sa implementation ng DSWD PPA sa bayan dito. Magpo-provide din po sila ng technical assistance to enable LGU and other communities to enhance their capacity sa effective program implementation. Sila ang makikipagtrabaho work with the LGU in ensuring all DSWD PPA sa munisipyo are implemented in a participatory and transparent manner in ways that build greater social accountability of government to citizen while ensuring efficient, effective delivery of results. So yun ang tungkulin ng DSWD. Ano naman po ang tungkulin ng LGU? Bilang tayo inapasok sa isang kontrata, dapat klaro po ito sa atin. Una, tayo mag-coordinate sa DSWD sa various PPA. So dapat activity, klaro sa program and plan, both current and plan, being implemented sa munisipyo that will support DSWD social protection. So pwede po tayo humingi ng CP sa pamamagitan ng Chairman ng Committee on Social Services sa DSWD kung ano po yung mga partikular na PPAs na nakapasok sa programang ito para alam po na nagapan ng sanggunian. Although i-approve naman natin ito para lang po na unawahan natin. Nakalagay po sa pangalawa, sa pamamagitan po ng Mayor, to take a strong leadership role in ensuring the convergence, pagkakaisa, of the programs of the LGU, DSWD, at saka non-government association to mobilize and focus support to pantawid pamilya beneficiaries in order to raise the status of their well-being mula po sa baseline kung ilang pamilya hanggang kung ilang pamilya sa anong level ng pamilya pagdating ng 2016, pulos bakante po yun. So dapat po mabigyan ng CP ang tanggapan ng Sangguniang Bayan kung ilan po ang numero ng beneficiaries nitong 4H sa ganung year at sa tinatarget na ganung year. At meron po akong clarification dito. May we know the qualifications of choosing the qualified beneficiaries. Kasi sa nakikita ko po, merong mga tunay na nagugutom at meron pa ditong 2 araw ay hindi nakakakain na pamilya sa bayan ng Cuenca na malimit na humihingi ng tulong sa atin. Ang mga kasapi ng pamilya ay nagsitigil na sa pag-aaral. Ay hindi po ba dapat ay sila ang mabigyan ng prioridad na kasapi ditong 4H na ito? Partikular na yung mga naroon sa San Isidro, yung mga laging nahingi dito ng tulong. Yung sina Rosales, ewan ko yung mga di makulangan, kung sila'y kasali din, at ilan pa
na humihingi. So siguro po ay kaya sa pamamagitan ng Chairman ng Committee on Social Services ay mapagtingnan at baka naman po yun ay maiisali yung mga ganong uri ng talagang naghihikahos na pamilyang Cuenquino dito sa bayan ng Cuenca. Nakakalungkot po na merong ganoon. So masali sila. Provide relevant data sa DSWD na timely manner. Important for informed decision making the DSWD and implementation of the SBAR's PPA. Makapag-establish and strengthen a counterpart, Municipal Action Committee, o yung MAC, chaired by Local Chief Executive, which will serve as the body to coordinate technical assistance, monitoring, and resolution of issues in the implementation. So, bubuo po ng Municipal Action Committee. Sana ang mga kasapi talaga dito, yung talagang mga makikita natin na talagang pro-poor at talagang may puso sa mga, sabihin na nating mga may hirap na mga kababayan. At nandito rin po ang, ito po pakinggan nyo, may nakalagay tungkulin at responsibilidad ng LGU na mag-allocate at mag-mobilize ng resources para suportahan yung DSWD Social Protection Project Program and Activity na i-implement sa munisipyo ng Cuenca. Ito po bang allocation na ito ay allocation of financial resources. So maklaro po, Konsehal Apol. This also includes the designation of a permanent focal person within the LGU for the various PPA. Ito po bang permanent focal person ay pending job order lamang o kinakailangan magdagdag ng tao? So kasi yung po yung responsibilidad natin, baka tayo pumasok sa MOA tapos mamaya hindi natin kayang i-provide. So yun po yung clarification. Strengthen the local social welfare development office and of the LGU to plan and implement appropriate social protection program para may address ang mga needs of the poor and vulnerable sector ng munisipyo. The LGU likewise commits to uphold the standard for quality service delivery by instituting the functionality indicators for LSWDO and seeking technical assistance and capability building support from the SWD or other partners around targeting planning strategy development. Number 7, i-ensure po yung safety at seguridad ng DSWD personnel na pupunta po sa ating bayan sa implementation ng project program activity na yon. At makipag-work sa DSWD to ensure that DSWD PPA sa bayan ito ay may patupad ng in a participatory at transparent na manner in ways that build greater social accountability of government to citizens while ensuring efficient, effective delivery of results. Advocate through provincial legislation, municipal legislation siguro, supportive policies for the protection and promotion of the rights and welfares of the poor and vulnerable population in the province. So, hinihiling po nila na sana ay may magawa tayong batas or legislative action or policies para sa protection and promotion ng rights and welfare ng mga mahihirap and vulnerable population. So, yun po yung mga responsibilidad natin. Yung pong iba, may sinasabi dito na alangan pong hindi ko ito basahin kasi tayo papasok sa isang MOA at baka kasi ito po yung may involved na financial resources na pwedeng ipaliwanag ng kagalang-galang Consel Romy later. Baka mamaya ay may ginagawa dito sa bayan hindi po niya pinaunawanan po. At may establish pong grievance redress system. A redress system shall be jointly established or strengthened by the local government unit and the SWD to provide a venue for stakeholders to raise their concerns or complaints on any aspect of implementation. So may bubuuin silang grievance redress system. Kung sakali na hindi tayo nasasatisfied, hindi tayo kumbinsido sa paraan ng pagpapatupad ng mga nasaad na programa sa ilalim ng DSWD program, pwede nating ireklamo or pwede may mag-complain. So, any of the available system existing in the municipality may be used to capture grievances. So, ito po, pwedeng gumawa ang LGU ng sariling struktura at pwedeng NDSWD ay gumawa ng kanya sa pamamagitan ng Kalahi Seeds, NCTDP or Bantawing Pamilyang Pilipino Program. So, ang detalye daw po ng operation ng GRS may be agreed upon at incorporated in the specific implementation agreement. So, wala pong nakalagay dito, this agreement shall take effect upon signing. So, pag nabigyan natin si Mayor ng authorization to enter into MOA, magtutok effect na po yung
yung programa. Ano ho? So, ang pipirma po dito ay ang Regional Director ng DSWD Region 4 na si Ma'am Leticia Jokno at ang ating Honorable Mayor Celerino Indaya and our Ma'am Jelen Makatangay. So, hihiling ko po na baka pwede na maipaliwanag din ni Gonzalo Romy kung magkano ang amount na makukuha natin sa DSWD and if he has already ideas on the particular PPAs or the project program activities para lang po ma-enlighten ang Honorable Sangguniang Members TV. Bilang karagdagan, yung study na meron daw mahirap, mayaman, yan ay na-address na, no? Ito na may nationwide problema, itong 4 piece na ito. Lahat ng munisipyo problema dahil during the time of GMA, basta ito sinensus na hindi naman alam ng tao kung para saan. So, ang mga tao may nagyabang, hindi nagsabi na totoo. So, ngayon lumabas ay 4 piece, ganito na. So, na-address na yun, ano, na merong mahirap, mayaman, nakakakuha ng allowance. Yun naman para dito sa MOA na ito, kailangan talaga ito dahil una, yung ating BUB funding, isa rin ito para matransfer sa atin at saka para malinaw. Kaya itong MOA na ito, this is, tawag dito, ay ginawa ng DSWD para protection nila at protection din ng munisipyo. Kasi hindi rin mapapunta sa ating remaining fund kung hindi natin ito magkakaroon ng ganitong memorandum of agreement. Actually, dapat ito memorandum of understanding lang eh. Ayan lang, itong ginawa nila ay okay lang sa atin. Ang mahalaga nito ay wala naman tayong ginagastos dito, tao lamang. At ang pondo ay pasok, dating na dating sa Cuenca. Tungkol naman dun sa price, kung how much, wala po tayong idea kung magkano. Magkakaroon tayong idea, yung BUB funding natin. Napakalaki, hindi ko matandaan. Last week, nagbigay ng mahigit 1 million sa seeds, yung mga tao dito, mga association para sa kanilang mga hanap buhay, mayroon 300, 400, ay kasama na ito sa mga funding na ibinibigay ng DSWD. Yun naman ay dumaan sa proseso at lahat na requirements. Alam niyo naman ang DSWD, hindi basta magpapalabas ng funding ang BUB kung ito ay hindi dumaan sa tamang proseso. So, mahalaga dito ay pumapayag ang munisipyo at ang DSWD sa mga kasunduang ito na tayo, unang-una, ang bayan ng Cuenca ang makikinabang. This is a nationwide MOA at ito po ay ginagawa na. Oh, may paliwanag na. Gusto pa rin Okay na namin. Binasa lang po before. So I move for ito report na. kulang pa lamang tanggapin. I move for the acceptance of the committee report pa lamang po to be included. So that For second reading. Ang hiniling na tanggapin ang ulat ng lupon para sa isang kasunduan sa pagitan ng Punong Bayan, Mayor Indaya at ng Direktor Leticia Jokno ng BUB National. Mayroon pagtutol? Wala. Tutol ka? May kaklaro din ako. Thank you po, Bay. Ganito, yung funding nito, tingin ko, magdidepende ito sa bilang ng makukuha nilang beneficiaries dito sa ating bayan. Kaya ito ay nakablanko ang halaga nito. Kasi hindi naman po pwede na ang may lista nila ay 1,000, pagkatapos na nakabudget ay 600 na mabibigyan. Kaya ito, magdidepende ito sa dami ng populasyong mahihirap na po pwedeng makinabang ng proyektong ito. Maraming salamat po. Okay. Walang tutol. Walang pagtutol. Next. Our next item
Ulat pa rin po tayo ng lupon sa rules at senior citizens. Ang lupon ng senior citizens at rules na pinagharapan ng Burador ng Kapasyahan na may pamagat, resolution giving authority to the municipal mayor, Celerino A. Endaya, to enter into a MOA with DSWD regarding the social pension assistance for indigent senior citizens of Cuenca, Batangas. Inirekomenda ng komite na maisama sa ikalawang pagbasa San Kagalang-Galang Alexander Magpantay, Laarni Hadjad, Danilo La Rosa, and Apolonio Chavez. Bago ko po, tayo po lahat ay may kopya ng MOA. Bali, pumapatak po na 500 per month, pero makukuha quarterly. Dito po sa ating MOA, nakalagay din po, marami rin yung mga guidelines. Ano po? Pero yung pong datos nito, ay nyo po at aking kukuhanin sa DSWD, dun po sa baba, kung may ilan. Kasi sabi ko nga ako kanina, nung una kong inano, ano ito, lahat ng senior citizen. Pero nakalagay yung dito, senior citizen. So titingnan po natin sa baba, kung mga ilan ho yun na qualified ang ating senior citizen, kasi doon sa committee ng senior citizen, meron nung ang basehan ho ng ating senior citizen, yun active at saka hindi active. Yung po sinasabi nila active, yung nakarehistro una, at saka meron ho sila na liliwanagin ko rin ho, pagdating ho dito, doon po sa kanilang association ng senior citizen ng bawat barangay, yun yung hindi active, yun hindi nagbabayad ng yearly due. Meron mo silang sinasabi na, kaya ko nasabi yun, tinanong ko, nagbasa ko dun sa binibigyan ko sa kaarawan nila. Sabi ko, paano yung pwede? Kasi lahat ng, pag sinabi senior citizen, 60 years old. So ang naging usapan mo namin ay yun daw lang active. So dapat magbabayad ng yearly dues, yearly, na ang alam ko ay 100 pesos. So dito ho, palagay ko ito ay galing national. Ang funding ho ay galing national. So baka ho hindi nakasama yung, pero magbabase sila sa active member na lahat ng 60 years old ay kasama. Basta indigent. So akin nung i-verify ng maayos sa opisina ng OSCA sa mga darating na araw. So hinihiling ko po, mababasa natin yung ating MOA na tanggapin ang ulat ng lupon para dito sa MOA at isama sa ikalawang pagbasa. Ang hiniling na tanggapin ang ulat ng lupon. Narinig naman natin ang paliwanag. Mayroong pagtutol. Wala. Next. Our next item, calendar of business for today. Yun muna pong third reading, mamaya po yung unfinished business. Third reading po tayo sa ating dalawang municipal ordinance, yung pong supplemental budget number 3, at saka po yung municipal ordinance hinggil po sa creation ng positions, dalawa sa municipal agriculture office, isa sa budget at isa po sa ating sangguniang bayan. Budget. Sa kagalang-galang na sangguniang bayan, hinihiling ko po na mapagtibay at may sa batas ang supplemental budget number 3 ng bayan ng Cuenca para sa taong 2015 na kung saan ito ay nakalaan para sa patubig ng Barangay Balagbag. Sa ikatatlong pagbasa, hiniling na pagtibayin na. Sinong pumapangalawa? Lahat? Lahat na. Next. Third and final reading on ordinance creating the positions of different officers of the local government unit of Cuenca, Batangas, bookbinder 2 of the Office of the Sangguniang Bayan, salary grade 2, bookbinder 2 of the Municipal Budget Office, salary grade 2, 2 agricultural technicians of the Office of the Municipal Agriculturist, salary grade 6, and abolition of the 2 existing positions. Second reading na to.
Third na. Hinihiling ko po na pagtibayan na po sa ikatlong pagbasa ang ating pong mga kinreate na position para po sa tanggapan ng agriculture, sa tanggapan ng ating budget, at tanggapan po ng sanggunian. So hinihiling ko po na pagtibayan. Yung sa ikatatlong pagbasa, yung mga nabanggit na posisyon. Sinong pumapangalawa? Konserapol. Our next item, second reading ba? Unfinished business, yung pong barangay ordinance po ng barangay Ibabaw. May kopya ka kayo nito sa Ibabaw. Okay, konsehal lang yun. So good morning po. So nandito po yung barangay ordinance ng barangay Ibabaw. Ordinance ang pambarangay bilang 003 series of 2015. Ang pamagat po ng ordinansa nila ay ordinansa na magtatakda ng pagsasara at pagbubukas ng mga gates sa buong nasasakupan ng barangay Ibabaw, Cuenca, Batangas. So ang kanila pong declaration ng patakaran, ang lahat ng tao naninirahan sa nasasakupan po ng barangay Ibabaw na ito ay inaatasan na manatili sa loob ng kanilang tahanan. Parang may curfew. Mula 12 ng gabi hanggang 4 a.m. ng sunod na araw. Sapagkat sa oras na ito, isasara ng mga barangay tanod ang lahat ng gates sa nasasakupan ng barangay. Ito po ay gagawin upang ang mga hindi ka nais-nais na gawain ng mga taong lumalabag sa batas ay mahadlangan. Ano ho? Yun ang kanilang purpose. 12 to 4 na may kasama ng curfew. Ang lahat ng gates ay mananatiling nakalocked maliban sa dalawang gate, JP Rizal Street at P. Burgos Street, na siyang magiging entry at exit points na may barangay tanod na siyang mag-check sa mga taong lalabas at papasok sa loob ng barangay. So yun lang po ang mananatiling open. Ang mga taong exempted sa ordinansang ito ay ang bibili ng gamot, galing sa trabaho, mga taong nagpapatupad ng batas at mga taong maghahatid ng may sakit sa doktor o ospital, yung mga emergency cases ang kanyang exempted. Ang definition of terms, pag sinabi pong taong naninirahan ay bata, lalaki, babae o matanda. Gates, yung pong dalawang pinto ang yari sa bakal na kawelding na siyang hahadlang sa malayang pagpasok at paglabas ng mga tao. Exempted, mga taong pansamantalang hindi saklaw ng ordinansa ito. Ang itinatagdang alituntunin or rules ay ito. Ang mga naninirahan sa makakapaglabas ay malayang makakapaglabas-masok sa loob ng barangay mula 4 o'clock ng umaga hanggang alas 12 ng gabi. Pagdating po ng alas 12 ng gabi, ang mga gates sa nasasakupan ng barangay ay ikakandado na at saka lamang bubuksan pagdating po ng alas 4 ng madaling araw, yung sumunod na araw. Sa alas 12 po ng gabi ay wala ng taong pahintulutang gumala o maglakad sa kalayunan, bata o matanda hanggang 4 o'clock ng umaga ng sunod na araw. So parang curfew yun, 12 to 4. May dalawang gates na bukas na magsisilbing entrance at exit points na may mga barangay tanod na magbabantay dito. Ang JP Rizal Street at P. Burgos Street. At dito dadaan ang mga taong mahuhuli sa pagdating kapag nakakandado na ang mga gates. Ano? Number 5, ang mga taong may emergency lakad tulad ng pagbili ng gamot, pagdadala ng tao may sakit sa doktora, pagamutan, mga galing sa kanilang trabaho ay exempted sa layunin ng ordinansang ito. Meron pong kaparusahan ang anumang paglabag sa anumang probisyon ng ordinansang ito ay papatawan ng parusa gaya ng sumusunod. Ang una, 500 pesos community service. Araw ng community service. Ikalawang paglabag ay 700 piso at 5 araw ng community service. Ikatlong paglabag, 1,000 piso at 7 araw ng community service at pagkakakulong ayon sa pasya ng hukuman. Separability clause kung may provision sa ordinansang ito na mapapatunayang labag sa saligang batas o kung sa iba pang paraan ay mapapawalang bisa, mananatili pa rin po ang bisa ng ibang provision. Yung kanilang penalty, walang nakalagay kung yung 7 araw, yung 1 araw ay 1 araw na maghapon o ilang oras sa 1 araw. So, o 8 hours, ano po, so yun.
Ito po ay ipinakita sa atin upang ating pag-aralan at mabigyan sila ng pagpuna, ating reviewin. Bago po nila ito may patupad, ay kinakailangan na ma-review natin. Ano po ang pleasure ng bumubuo ng kagalang-galang ng Sangguniang Bayan concerning this ordinance? Siguro po dahil tanghali na, ay siguro po it's better na tayo ay mag-set ng sadyang araw, maglaan ng oras para lamang po sa usapin ito. Tayo muna siguro, wag mo nang Luis. At dahil na nga matitindi rin, sagot na rin ko sa Gigi. Ako po'y tumatawad, wag muna Luis. Kasi kinakailangan po natin may tanungin dito sa ordinance. Kasi ito isasalahan yung gate at wala nang taong gagala ng 12 to 4 a.m. It's a curfew. So, ibig sabihin, so interpret natin ito, maganda ang intensyon ng Sangguniang Barangay ng Barangay Ibabaw. Tulungan natin sila na maiplansya ito ng maayos na susuportahan ng kanilang mga constituents doon sa kanilang magandang intensyon. So, pagtulungan natin ito. So, what's the suggestion po ng mga kasama? Sila po. Dahan-dahan ha. Thank you po. Ganito na lang, sa akin, baka pwede natin imbitahin dito yung Sangguniang Barangay ng Barangay Ibabaw. Una, kailangan natin malaman bakit kailangan magkaroon ng ordinansang ganito. Ilan ba ang mga incident report na nangyayari sa kanila at ano ba yung ibig talaga ng pagdinansang, pakahulugan ng pagdinansang ito. Sa akin po, baka pwedeng imbitahan natin sila dito para at least makapagtanong tayo at naliwanag natin na ilang bagay-bagay. Salamat po. May suggestion na ating imbitahin ng SB member ng Barangay Ibabaw. Ang sasabi ng mga kasama. Kailan? Next week. 7 ay pwera sa susunod. Yung Miyerkules din. October 14 sa Constitution, baka tayo may nabagay. Kaya, magpapadala na tayo ng communication dito. Ang totoo niyan, hindi pa nila approve ang ordinansang ito. Hinihinga nila tayo ng opinion para bago nila iharap sa mga tao ay hindi ito approved ordinance palagay ko. Ito ay para, dahil walang date ng approval. Kung inyong mapapansin, walang date ng approval. Atin din linawin. Dahil pinagtibay, walang date, Hulyo 2015. Medyo maganda nga ating imbitahan dahil medyo magulo. Yes. Medyo magulo ang pagkakaintindi ko. Minumungkahi ko po sa ating mga kasama na okay. Na bago natin ipatawag yung mga opisyales ng Barangay Ibabaw, ay meron tayo ding sapat na pag-aaral dito. Halimbawa, magtanong tayo sa abogado, magpasa tayo ng konstitusyon tungkol din sa karapatan ng isang mamamayang Pilipino. Baka magkaroon tayo ng paglabag. Dahil kung iimbitahin natin sila dito, sigurado tayo tatanungin sapagkat ikinukonsulta sa atin ang pagpapatibay ng kanilang inaaktang batas para sa kanilang barangay. Maging handa matanaw. Nakatingala tayo o tayo ay kandautal. Kailangan ready tayo. Kaya ako naman nasabi na hinihingi ang ating opinion base sa naging pag-uusap namin ni Kapitang Huyong. Siguro may 2 linggo na nakakaraan. Kinamusta niya kung napag-usapan natin. Sabi ko hindi pa.
Dahil base sa magiging opinion natin sa kanilang isinabit na ito, bago pa rin sila magpapatawag ng committee hearing. Sa pagkakaalam ko, ito ay proposal pa lang. Hindi ko lang alam kung ito ay approve na nila o kung ano man. Pero sa pag-uusap namin, yun ang pagkakaintindi ko. Hinihingi pa niya na pag-aralan din muna natin bago sila magpatawag ng public hearing. Mr. Chairman, kailan ba natin na-approve? Na-receive? Kasi hindi natin pwedeng basihan na ito hindi na-approve. Nakalagay naman dito, approve siya na pinagtibay July 2015. So ngayon lang natin na-receive, di tayo bibilang ng kung ilang days at para maayos na. Oo, pinagtibay nga pala. Pero mga na Pinagtibay na ng July. Hindi ko nabasa. Pinagtibay na pala nila. Ang ibig lang sabihin pala, kailangan din ang ating pagsangayon at ang ating pag-aaral. May pinagtibay pala dito. Pinagtibay na nila ng July 2015. Ang ordinansang ito ay agad na magkakabisa matapos ma-aprobahan ito. Sige. Security clause ito. Ang unawa ko ay draft. Siguro pinirmahan lamang nila dahil yung draft na yon ay pagpapatunay na draft ito. At baka mamaya mabago lang kung sino ang draft na papapadala sa atin. At tayo ay kinukonsulta nila, tanong sila na ang ating imumukahin dito, yun ang iaharap nila sa Barangay Ibabaw. No? So wala tayong muna parang imbitahin kung tayo magpupulong sa 1 p.m. na October 14, tayo lamang. Pero ang assignment natin, tayo may kinonsulta na para pag tayo lang nagpulong sa 1 p.m. concerning this matter, may suggest tayo. Pero on our own, pwede natin imbitahin si DILG, si Hepe Naraya, pwede natin yung tanongin. Hindi pa, ito ay parang so draft or draft. Kasi pwede naman although draft, pinirmahan nila pero, para sa katunayan. Hindi mo na lang exact. Pero wala naman nakalagay na wala eh. So, siguro sa GG, siguro baka may knowledge. Baka may alam ka kung siya GG dito. Magandang tanghali na po. Actually, itong ordinance na ito, matagal na nila itong plano. Pero nandito, July 2015, kasi yung pong gate sa ibabaw, gawa na yung 2014 pa. Yung po ay pinag-uusapan na sasarhan na. Kaya lang po, hindi may sara. Kasi yung mga nakatira dun sa sasarang gate, maraming sinasabi ng paano pag emergency nga, at saka yung mga nagtatrabaho na dadating, at saka wala pa nga yata po yung public hearing. Pero Walang public hearing. Pero yung gate, matagal na nilang pinagawa. Ginawa na po nila, ginawa na nila, hindi pa sila nagdaan ng ordinance. Kasi July 15 lang po, 2015, last year pa yung date na nakalagay. Maganda nga siguro imbitahan natin sila kung ano talaga. Pero kailangan handa na rin tayo bago natin sila imbitahan. Nagkaroon na tayo ng masusing pag-aaral para pagharap natin, maliwanag na lahat. Alam din pala ni Consiala Gigi na hindi pa nag-public hearing. Yun din ang pagkakaintindi ko, walang public hearing. Kaya ako'y medyo na dito, Consiala po. Kung hindi pa ito public hearing, ito po ay disapprove pa. Hindi pa po ito approve. Ngayon, ang gusto kong susugan yung rekomendasyon ni Consiala Lani na ang DILG ay hinga natin ang opinion dito pag inimbita natin ang mga barangay official ng Barangay Ibabaw, pati ang pulis. Kung may makukuha tayo, kung malalaman natin sino ba yung kuha ng human rights dito sa Batangas, head ng human rights, ay baka pwedeng imbitahan dahil sa mga magiging technicalities. Yun lamang po. Salamat po. Okay, may mga imbitahan tayo. Ay di set natin kung kailan talaga. Dahil mga mumusta ulit malamang ang mga opisyales o ang SB. Pero ang sulat natin, kuha na lang natin, bibigay natin before ng mag-14 para hindi tayo magka-retake na mabot tayo ng 15 lang.
30 days ito. 30 days ito. Sino pa? Konsehala. So, meron din po ditong isa pang barangay ordinance Next time. ng Barangay Davao. So, binasa lang po ito. Mangyayari po dito, binasa lang muna natin ito. Pag-usapan siguro po natin next week. Pag-aralan Kung kailan po natin ito, o tayo po ay mag-fix na lang din kahit malayo-layo. Kailangan pag-aralan din natin muna. Huwag natin muna. Sige po. At least po, meron po ditong CAPCP. Meron po kaya lahat. Ordinance. Mula po sa Sangguniang Barangay ng Labak, number 11-2015. Basahin lang po natin ang titulo para at least unawa naman nila na pinahalagaan ang pinansin ng kagalagalan ng Sangguniang Bayan. Kapasyan bilang 33-2016. Barangay Kautusan bilang 11-2016. Pambarangay Kautusan na naglalayong mapanatili ang kalinisan, mga multang ipapataw sa paglabag at pamamaraan ng pagsasakatuparan. Thank you so much. Sino pa? Wala na solicitation. Adjourn tayo pero may paliliwanag yata si Paring CJ. Part of the session, di ba, Joy? Isasama natin sa session yung paliwanag ni Sir Suzy. Magandang tanghali po sa ating lahat. Dahil po sa katatapos lamang na pag-meeting ng mga head, ako po yung nakasa nila maging overall chairman. Dito po sa darating na Cuenca Day. Bali na pag-usapan po doon, gusto ko lamang pong ipaabot sa inyo, na pag-usapan po sa meeting kanina, ang November 2 po hanggang November 7, yun po ang ating saot ng Cuenca Day. Ang November 2 po ay ang Linis Office, Linis Bayan. Ano po? At dito po naman sa November 3, magkakaroon po tayo ng DepEd Day. Ang magpe-perform po dito ay ang mga estudyante po ng mga estudyante po. Ang November 4 po ay ang bloodletting. Ito po ay sa pangunguna ng chairman, naging chairman po dito si Dr. Cuevas, at mayroon din po yata isa sangguni pa sa atin si Consel Romy. Ang November 5 po ay ang Agriculture Day. Ito po ay sa pangunguna ng ating pong si Ma'am Hasmin Luce. Ang November 6 po, magkakaroon po tayo ng Employees Day. Sa umaga, sa hapon po may kaunti pong patimpala. At sa gabi po ay magkakaroon po tayo ng Battle of the Band sa pangunguna po ni Mr. JKU. Ang November 7 po, yun po ang ating pinaka-highlights, ay magkakaroon po tayo ng parade sa alas 7 ng umaga. Susundan po ito ng ating misa ng alas 8:30 ng umaga. At magkakaroon po tayo ng regular program. At sa gabi po, magkakaroon po tayo ng variety show. Yun po lamang. Okay, yun ang ating activities, week-long activities. Mr. CJ, kayo na may nag-meeting kasama ang department head, alam ko, no? Kabibiting lang kahapon nung gym natin. Eh, napag-usapan niyo ba na kailangan bang iras? Dahil wala tayong pagdadausan. Okay, noon pong Monday po, nag-usap po dito ulit yung mga head bago po nag-meeting kanina. Napag-usapan po doon at may tanong kay Gina Romy na may bidding nga daw po yung ating gym. Ang sabi po niya ay magagawa naman daw po kaagad yung gym. Ngayon po, mayroon po kaming plan B na binabalak na dito po, kung hindi po magagawa yun, dito po magaganap sa harap ng ating pong munisipyo. Kung sakali po na hindi pa matatapos yung ating pong gym. Nalagyan na lang ng kubol. Maliwanag na sa mga kasama. Okay, meron pa po ba kayong nais linawin? Yung pong team ay amin pong naudod nga po at nag-iisip pa po kami kung ano po yung magiging magandang tema. Baka po kayo may isasuggest na magandang tema para po sa ating foundation day. Wala pa po tayong panauhin
Kasi si Juan daw po ay yung pong inimbitahan nila ay baka daw po hindi makarating. Ang variety show po ay ang lahat po ng sektor. Ang SB po, ang ating pong BHW, katulad din po dati. Mayroon pang nais ninawin, mga kasama. Kung wala na, maraming salamat para. Okay, maraming salamat po. Sino pang may announcement? Kung wala na, may nag-move na ng adjournment kanina. May ano lamang si pinangalawahan na ABC. Adjourn tayo.